At kaugnay pa rin sa pista ng itim na Nazareno, mga kapanan natin ang historiador na si Professor Xiao Chua. Magandang umaga, Professor Chua. Makasaysayang araw, Sir Howie, at sa inyong lahat. Okay. So, bakit makasaysayan ang araw na to para sa'yo? Ay, sapagkat dito nakikita natin yung identidad ng Pilipino. Sinasabi lang, may fanaticism daw, hindi daw sila marunong, kaya nila ginagawa ito. Sinasabi nila na there's chaos here, walang disiplina. Pero sa totoo lang, dito natin pinapakita, gusto natin masaya tayo at sama-samang sumasamba. Yun yung isa, may piyesta, nandyan lahat yan, yung kulturang Pilipino. At yung nakakatuwa dyan, to see the big picture, there are 1 million people there, 1.2 million na yung estimate. Pagka natapos ito, ang sugatan, statistics, 300 people, wala pang 1% ng mga tao doon, no? And makikita mo na kapag ka nahilo ang mga tao sa loob mismo ng eye of the storm, you see na sila'y binubuhat. So, merong mga sistema, may subculture na dapat kung papasok ka sa may kabayanihan. Oo, may bayanihan. Yan yung makikita natin dyan. Kaya mahalagang araw, no? Total social phenomenon ang tawag dyan, ano? Na kapag may isang event, pero kumikilos yung police, kumikilos yung businesses, nandyan kumikita sila ngayon, nawiwindang yung lipunan. Ito, nakikita ngayon ng ating mga manonood, isang aerial video ng aming reporter na si Rafi Tima. Kanina pa yan, no? Nung paalis nasa Quirino Grandstand pa, ganyang karaming tao. Ang karamihan, of course, sa mga deboto, pero may mga turista rin daw na nandyan, tsaka mga usisero. Pero ang mga halagang fact nito ay yung pinakahuling maalala nating gathering dyan sa Luneta, yung sinasabing million people march na hindi man lang umabot sa 1 million, mga 100,000 pa. It was completely dwarfed by this gathering, no? So kung masasabi natin ay yung politika sa ating bansa ay isang uri ng relihiyon, ay itong Katolisismo sa atin at itong debosyon sa Nazareno, sa punong Nazareno, dwarfs whatever else has occurred in Luneta in recent times. At lumalakas pa sapagkat sa mga Katolikong bansa na nagturo sa atin ng Katolisismo, sa Europa, Espanya, Germany, humihina ang Katolisismo dahil gumaganda yung buhay doon eh. Pero dito, bagamat sinasabing may pagprogreso sa ekonomiya, no, mas lalong tumitibay, lumalakas yung debosyon, no. Actually, may political potential siya sapagkat sinabi na noon ni Reynaldo Ileto sa Passion and Revolution. Yung kapwa mo, historiador, no, na yung pasyon ng mahal na Panginoon Jesucristo nung binasa ng mga Pilipino ay inspirasyon pa ng mga tao, no, na si Kristo ay naghasik ng liwanag, siya'y namatay, siya'y nabuhay na maguli. So yung pag-asa na ang Jesucristo ay naghihirap ngayon, no, pagdating ng panahon, kapag ikaw ay nanampalataya at gumawa ng iyong pananampalataya, babangon ka din, no? So, yun yung now, if sa politika, alam na nakakatuwa kasi sa sobrang lakas ng simbahan sa Pilipinas, yung politika ang sumasama sa simbahan, hindi yung simbahan ang sumasama sa politika. Okay. So, nabanggit mo nga itong librong to, no? Yung Passion and Revolution. Yung Passion in this context, of course, yung narrative ng suffering ni Kristo na naging sinasabing cultural framework nga ng mga political movements, pati yung katipunan ni Andres Bonifacio at ni Macario Sakay, ay nag-ugat dito, yung naging inspirasyon, yung passion, yung fervor, itong devotion na nakikita natin ngayon sa mga Pilipino, naging inspirasyon yun. At masasabi natin, ginamit din ng mga political organizer para makamobilisa ng masa. Tama yun. At hanggang ngayon, pupunta sa Quiapo, yung urban poor, nagsisimba, nagkakaroon sila ng kalbaryo ng urban poor, yung kapag Pasko naman, yung panunuluyan ng urban poor, ng maralitang tagalungsod. So yung relihiyon, nahahaluan ng mensahe ng kaginhawaan. Kasi tanda natin, kahit sabihin mong wag haluan ng politika yan, yung Poong Nazareno ay nag-represent sa ginhawa. At yung politics, yun ang kanyang goal. Magkaroon ng ginhawa ang mga tao. So, maghahalo na yan. Again, remember, for example, ang Estado ay parang relihiyon din yan, no? Kung sa Canada, yung totem, sinasayawan sa paligid, sign of unity, yung flag ceremony natin, ganun din. At yung sabi ng mga sosyologo, yung Poong Nazareno ay parang totem din, na parang simbolo ng potential ng pagkakaisa ng Pilipino dito mo makikita eh. Sasabihin nila, watak-watak ang Pilipino, pero sa debosyon ng Poong Nazareno, iisang layunin, magandang layunin, no, ng karamihan sa mga taong ito, na nagsasabing nagkaroon ng milagro, ay magkakaroon ng magandang bukas, no? Yun sana yung maging parang mensahe ng Black Nazarene, na faith without works is dead. Kailangan, pagkatapos natin gawin ito, gawin natin maganda yung buhay natin, no? At yung bansa natin. At
ikaw mismo, pinanata ka sa puunang itim na Nazareno. Oo, yung mother ko, So you are a Manila native? Tarlac ako. Sa Tarlac ako. Doon ako dinadala nung mother ko kasi parang may sakit ako noon, yung may abnormality yung shape ng head ko. At sabi nila, hindi na daw ako abot ng 6 years old. Kaya pinanata ko ng mother ko at pinagsuot ako nito. Now, yun nga yung sinasabi ko, hindi na ako Katoliko, pero kailangan irespeto yung Black Nazarene devotion para, At ikaw yan, ngayon, Ayun, nakikita nandyan, sa ayan. monitor ng mga manonood, no? Kailangan ipakita na irespeto natin kung may mga pag-asa. So, suot-suot mo yan pag Oo. dinadala ka ng nanay mo. Taon-taon ba yun? Or, Every Friday, dinadala ko sa simbahan, no? So, yun yung nagbigay ng pag-asa sa mother ko at sa milyong-milyong tao ay yung Black Nazarene. So, hindi mo pwedeng sabihin na, itigil nyo na yan, ano? Kailangan siguro gamitin natin ang kasal natin para magkaroon ng magandang mensahe, bigyan natin ng magandang mensahe through this. No? So, na siguro sa mga protestante, beyond the image, tanggapin natin ang mahal na Panginoong Jesucristo, no, sa ating buhay. So, basically, yun, at ang tunay na pagtanggap sa Panginoong Jesucristo ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ganun. Okay, nabanggit mo nga na sa Catholic tradition ito. Pero sa Yes. kabila niyan, ay may mga bansang Katoliko na wala namang ganitong klaseng debosyon or traditions, no, ng mga ganito. Karaming tao ang pupunta sa lansangan para kay Kristo, para sa isang piyestang ganito. So, to what extent is this uniquely Filipino bakit naging Katoliko ito? Nung visit ni John Paul II, ang sabi niya sa nakita niya, because John Paul II, when he came here, that's the biggest crowd ever in the world. 5 million people in one place in the Luneta. No? Recorded yan. So, ang tawag niya dito, the Filipino phenomenon. No? EDSA Revolution, tignan mo, ang dami ring tao niyan. Ano? Na kapag nagkaisa sa isang layunin ang mga tao, at sila, at perfect timing, sa tamang panahon, makikita mo nakikilos sila para sa pagbabago, no? At in a way, yung Black Nazarene procession, parang every year dapat meron tayong chance na baguhin, gawing mas maganda yung ating buhay sa pamamagitan ng pagdadasal. Parang gano'n, na tayong lahat sama-samang nananalangin. At sana yun ngayon nakakatakot what if one time may isang loko-loko na leader na gamitin ang posisyon na ito para sa kanyang pansariling kapakanan. Halimbawa, ginagawa na ito, no? May mga politiko na nagpapamigay ng iba't ibang mga pulyeto na may mga pangalan nila kinakabit sa Nazareno, may mga t-shirts. So, hanggang ngayon nakikita natin, may politika na rin na paano kung may pinuno na ganyan. Pero sana gamitin natin yung posisyon na ipahatid yung mensaheng maganda, no, tulad ng kabutihan ng Pilipino, bayanihan, no? Pag makita mo, hindi naman nagbabalyahan talaga nagbabalyahan sila pero may tulungan din na makikita ka, no, pag nahilo, pag nagkasakit doon sa gitna. All of this na makikita mo na ang galing talaga ng Pinoy. Nabanggit mo nga na may political potential nga ito. Yeah. In fact, it can be explosive. Tulad ng sinabi mo. Pero ano naman yan, no? Talaga namang ginagamit to for political purposes, even if hindi naman ganun ka-overt, no? Nung mga panahon nga ni Andres Bonifacio, Hermano Pule, naging source ito ng kanilang hindi lang political energy, pero yung recruits din nila. Ginagamit nila yung simbolismo, ginagamit nga nila yung pangako, yung promise of yung sinasabi mo ng ginhawa, no, para mag-mobilize, mag-organize ng Pilipino for more overt political ends, no. Yeah. So in modern times ngayon, halimbawa, may potential pa na ganun, na of course ang dami pang problema ng Pilipinas. This is actually a potent political force for change, either for good or ill. Yeah, actually, kung merong isang mabuting tao na aangkupin yung ginagawa ngayon sa Nazareno at sasabihin niya, na paniniwalaan ng mga tao, ayan, no, tayo ay ngayon, after nating gawin ito, kasama-sama nating baguhin ng bayan sa ating mga trabaho, no, sa ating mga ginagawang mabuti sa kapwa. Kung merong gagawa nun. Kasi kung ito'y basta-basta lamang gagamitin, hindi naman bobo ang mga tao Makikita nila na ginagamit mo lang ito. Pero kung ikaw yung tamang tao, sa palagay ko na makikita nila na talagang meron kang pananampalataya sa Diyos, magagamit mo ng mabuti itong social force na ito para magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Yun yung nakikita ko, no? Kasi yung mga naging successful na mga tao na mag-recruit based on
on yung hopes na pinapakita ni Jesucristo, may mga mabubuting hangarin tulad ni Bonifacio, ni Hermano Pule, halimbawa, at ng iba pang mga bayani natin. So kailangan may pusong bayani yung taong yun. At lahat tayo, yun na nga, sana hindi lang tayo kapag January 9 nagbabayanihan at nagiging bayani. Kailangan buong taon yan, no? Ipakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa bayan. At saka may mga kilusan nga, katulad ng mga Rizalista, Oo. na kumbaga, yung isang historical figure natin ay inihahambing pa kay Kristo. At Yes, sinasamba Rizal. nila na parang Kristo, the new Christ. Sinasabi nilang kabaliwan yun, pero kung tutusin, we can also draw lessons from that, no? Na yung pagmamahal sa Diyos every Sunday, hindi lang yan kapag linggo, hindi lang yan kapag pista ng Nazareno. Kailangan, yung pananampalataya mo sa Diyos, mahal mo din yung bayan mo. Sinabi yan ni Andres Bonifacio na sumampalataya ka sa Diyos ang time-team sa puso at tandaan ng pag-ibig, tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pag-ibig sa kapwa at sa bayan. Perfect message to end on. Maraming salamat po. Historian, Professor Xiao Chua. Salamat po.